Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal ko, mga tagapakinig, sa mga nagmamahal sa ating Diyos na totoong may tunay na pananampalataya na mga gumagawa ng mabuti at sa mga makikinig pa ng mga baguhan lamang. So ito po ang ating topic. Totoo ba na mayroong mga alien? Sino-sino ba nga sila? Sino-sino nga ba sila? Alamin po natin kung ano ang kasagutan ng Biblia tungkol dito. Dahil dito po ang ating pinagkukunan ng katotohanan, ang Biblia na galing mismo sa ating Diyos na nasa langit. Bakit maraming napapaniwalang mga tao, maging mga pinakamatalino, ay naniniwala dito? So, totoo nga ba ang mga alien? Ngayon ay malalaman po natin kung totoo ba na mayroong mga alien. So, makinig po kayong mabuti. Dahil napakahalaga po ito na dapat malaman ng mga tao. Maging pinakahamak o dakila, mga marurunong na tao dito sa mundo. Basahin po natin kung ano ang paliwanag ng Biblia tungkol dito at kung ano ang totoo. Naway buksan ng Diyos ang iyong puso't isipan upang makilala niyo po siya ng lubusan at nang sundin po ninyo ang kanyang mga salita. Ang Panginoong Jesucristo, ang banal na salita ni Jesus na matatagpuan lamang sa Biblia, na kanyang iniwan at hiningahan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sapagkat ito'y buhay at makapangyarihan. So, basahin po natin sa Efeso 6 verse 12. Sapagkat ang mga kalaban natin ay hindi mga tao. So, hindi pala mga tao ang mga kalaban natin, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Ibig sabihin sa himpapawid, sa taas yan, sa pangalawang langit. Yung kalawakan na sinasabi, yun po, doon po pala nakatira ang mga masasamang espiritu sa himpapawid. Mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. So yun pala, sila pala ay hindi mga alien, kundi mga masasamang espiritu na nasa kalawakan. So ito po sinasabi ng mga tao, ito po nababalitaan natin na nasa kalawakan ang mga alien. So hindi po ito totoo. Ang mga sinasabing mga alien pala ay mga masasamang espiritu na nasa himpapawid. Di ba ang mga alien ay nasa himpapawid o kalawakan na nakikita ng mga ibang tao o natin? Ayon sa ating nabasa, ang masasamang espiritu pala ang mga sinasabing mga alien. So, alam niyo po kung talagang merong alien, matagal na tayong sinakop nila. Hindi na sila maghihintay pa ng napakahabang panahon para sakupin ang mundo. Kaya gumising po tayo sa katotohanan na ang mga alien na sinasabi ay mga masasamang espiritu, may mga kapangyarihan pala. Ganyan ang gawain ng masasamang espiritu na ito, ang magsinungaling, dahil sila ay mga sinungaling. Lalo-lalo na si Satanas ay number 1 na sinungaling. Nililinlang niya ang mga tao na walang alam sa salita ng Diyos. Kaya dapat po tayo makinig ng salita ng Diyos upang magkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, upang makilala natin ang lubusan ng Diyos at malaman natin ang katotohanan na magsisimula o nagmumula lamang sa aklat ng Diyos, ang Biblia. Kapag hindi mo alam ang nilalaman ng banal na aklat, ay madali ka lang paniwalain ng mga demonyo na ito. Kung nakikinig ka lang sa mga telebisyon, sa mga balita, na ito, mga alien na to nagpakita, ganito. So, huwag po kayong maniniwala. Sa nabasa natin, napakalinaw na po. Sila ay mga masasamang espiritu
Kaya napaka-importante na malaman ang salita ng Diyos upang hindi po tayo mapahamak o ang ating mga kaluluwa, kundi magkamit ng buhay na walang hanggan, na matatagpuan lang kay Jesus na anak ng Diyos. Ngayon, nalaman na po natin ang katotohanan na wala talagang alien, kundi masasamang espiritu na nandoon sa kalawakan o himpapawid na nasa taas ng kalangitan. So, sa pangalawang kalangitan po ito. Ang unang kalangitan po ito para sa mga ibon. Pangalawa, ito po yung mga himpapawid na sinasabi. Ito yung mga kalawakan na sinasabi. Din po yung mga galaxy. Okay? Tapos sa susunod na pangatlo, andun po ang trono ng Diyos, ang pangatlong langit. So, tatlong langit po ito na nasa taas ng kalangitan. So, sa ikalawang langit na tinatawag, sa ikatlo nga po, yun ang tahanan po ng ating Diyos. Wala po tayong ibang batayan ng katotohanan, kundi ang tanging galing lamang sa ating Diyos. Dahil siya o ang kanyang salita ang nagsasabi ng katotohanan, nagwawasto po ng mga maling turo at nag-aakay sa matuwid at banal na pamumuhay na mababasa natin sa 2 Timothy 3 verse 16. Yan po ang salita ng Diyos na dapat nating malaman upang tayo hindi mailigaw ng mga maling turo, mga ating mga kinagisnan. So, kailangan rin po natin pag-aralan ito. Manalangin po tayo sa ating Diyos kung ano ang sinasabi niyang katotohanan upang pumasok sa ating mga puso't isipan. So, napakalinaw po ang salita ng Diyos ay kailangan nating malaman. Sapagkat ito ay isusulat sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ating mga puso at sa ating mga isipan. So, kapag meron po kayo nito, isa po kayong Kristiyano. Naggagawa ng mabuti, magmamahal sa ating kapwa, tutulong sa ating kapwa, sa mga nangangailangan, ating mga kamag-anak. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa salita ng Diyos. Naway nabuksan po ang inyong puso't isipan sa salita po ng ating Diyos, na ang tunay na dapat natin paniwalaan ay ating Diyos, ang Biblia na kanyang iniwan, hiningahan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na magagamit na matututunan natin, malalaman natin ang katotohanan ang salita ng ating Diyos. Salamat po at maraming salamat po sa umaga ito. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na may mamuhay kayo ng may kabanalan, katapatan, at pananalig sa Panginoong Hesus. God bless po.